Nito lang January 2025, bigla na lamang nagpatupad ang bagong halal na Pangulo ng Amerika na si Donald Trump ng isang malawakang pagsuspinde sa mga foreign assistance program ng Amerika sa buong mundo, kabilang ang mga programang pangkalusugan, edukasyon at maging sa security assistance. Ang hakbang na ito ni Trump ay bahagi ng kanyang mas malawak na layunin na suriing muli ang mga polisiya ng US tungkol sa foreign aid at tignan kung epektibo at umaakma ba ang mga foreign assistance ng US sa kanyang patakarang panlabas. Ngunit ang biglaang suspensyon ng pagpopondo kasama na ang tulong militar sa mga kaalyadong bansa ay nagdulot ng mga tanong kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang mga defense partner at sa geopolitika. Sapol ang lahat ng bansa sa utos na ito ni Trump maliban sa Egypt at Israel, kung saan ang Israel ay matagal nang nakakatanggap ng malalaking arms package mula sa US na lumaki pa mula nang magsimula ang digmaan sa Gaza, at sa Egypt na patuloy na tumatanggap ng pondo mula sa US para sa depensa mula nang pumirma ito ng kasunduan sa kapayapaan sa Israel noong 1979. Ang mga bansang nasasagasaan tulad ng Pilipinas na umaasa sa tulong militar upang mapalakas ang pambansang seguridad, ang desisyon ay maaaring hahantong sa isang seryoso at nakakabahalang epekto. Pag-uusapan natin mga kapatid ang biglang pagsuspindi na ito ni Trump sa foreign assistance programs ng Amerika at malalaman din natin mamaya kung paano ito lubos na nakakaapekto sa Pilipinas. Bago natin hihimay-himayin ang isyong ito mga kapatid, tatalakayin muna natin kung ano itong tinatawag na US Foreign Aid o Foreign Assistance Program ng Amerika. Ang US Foreign Aid ay tumutukoy sa pinansyal at material na suporta na ibinibigay ng gobyerno ng US sa iba pang mga bansa upang matulungan ang kanilang pag-unlad, makatawid sa mga krisis, mapalakas ang seguridad at isulong ang diplomatikong layunin ng Amerika. Ang talagang layunin ng tulong na ito ay upang mapalakas ang global stability, mabawasan ang kahirapan, palakasin ang mga demokratikong institusyon at protektahan ang mga estratehikong interes ng US. Kabilang sa mga pangunahing bahagi ng tulong ay ang development assistance, humanitarian aid, security assistance, military aid, global health programs at democracy and governance. Ang tulong na ito ng US ay karaniwang ipinamamahagi sa pamamagitan ng mga ahensya tulad ng USAID o United States Agency for International Development, the State Department at ang Department of Defense. Ito ay ginagamit upang magtayo ng mga alyansa, protektahan ang mga interes ng US at itaguyod ang pangkalahatang kapayapaan at katatagan sa buong mundo. Ngayon mga kapatid, upang lubos nating maunawaan ang epekto sa Pilipinas ng desisyon ni Trump na suspindihin ang kanilang foreign aid, mahalagang titignan muna natin ang matibay na ugnayang militar sa pagitan ng US at Pilipinas. Ang US at Pilipinas ay mayroong Mutual Defense Treaty na nilagdaan noong 1951 kung saan nagsisilbi itong pundasyon ng kooperasyong militar ng dalawang bansa na tinitiyak ang pagtutulungan kapag may armadong pagsalakay na nagaganap. Dagdag pa rito, mayroon ding Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement o yung tinatawag na EDCA na napagkasunduan ng dalawa. Binibigyang daan ito ang mga puwersa ng US na magsagawa ng mga magkasanib na pagsasanay militar, magbigay ng humanitarian aid at palakasin ang kakayahan ng mga puwersa ng Pilipinas. Matagal nang naging katuwang ng Pilipinas ang US sa pagpapalakas at pagmodernize ng ating sandatahang lakas. Inaalalayan nila tayo na matugunan ang mga malalaking banta sa ating national security tulad ng mga territorial na alitan at insurgency. Ang tulong militar ng Amerika ay malaking ambag sa Pilipinas upang makakuha tayo ng mga modernong kagamitan mula sa pagpapalakas ng Naval at Air Force hanggang sa pagsugpo sa terorismo at mga operasyong pang-intelligence. Bukod pa rito, naging mahalagang partner ng Pilipinas ang Amerika sa pagtugon sa mga kalamidad na nagbibigay ng mga mapagkukunan para sa humanitarian relief pagkatapos ng mga natural disaster. Ang tulong militar mga kapatid ay hindi lamang tungkol sa mga gamit pandigma. Ito ay bahagi ng mas malawak na sistema ng seguridad na nagtatakda ng balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Kung ititigil ng Amerika ang kanilang tulong militar, maaring maapektuhan hindi lamang ang kakayahan ng Pilipinas na depensahan ang sarili nito, kundi pati na rin ang mismong estratehiya nito sa seguridad sa buong rehiyon. Ang militar ng Pilipinas ay kasalukuyang nasa proseso ng modernisasyon, ngunit palagi itong nahaharap sa mga isyu sa budget at umaasa sa tulong mula sa ibang bansa. Mahalaga ang papel na ginagampanan ng US sa pagpopondo upang makabili ng bagong military equipment ang bansa na mahalaga upang harapin ang mga panloob at panlabas na banta sa seguridad. Sa mga nakaraang taon, nakatulong ang foreign military aid ng Amerika sa pagpapalakas ng mga puwersang pandagat at panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang ang mga makabagong barko at fighter jet na kinakailangan upang magpatrolya sa mga pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Kung mawawala ang tulong na ito, maaaring bumagal ng husto ang proseso ng modernisasyon ng militar ng Pilipinas dahil mahihirapan ng bansa na makahanap ng ibang pondo o mga kasosyo.
Maaring magiging easy target din ang Pilipinas sa mga kalaban sa rehiyon at sa mga internal insurgent group na patuloy na nagdudulot ng kaguluhan. Ang isang militar na kulang sa mga modernong kagamitan ay mas malamang na magkakaproblema sa pagharap sa mga lumalaking banta mula sa teritorial na pagsalakay hanggang sa mga lokal na terorismo. Ang Pilipinas ay patuloy na kumakaharap sa mga banta mula sa mga radikal na grupong NPA, pati na rin ang mga hamon sa seguridad sa mga lugar tulad ng Mindanao. Ang tulong militar ng Amerika ay mahalaga sa pagbibigay ng mga kinakailangang kagamitan at suporta sa militar ng Pilipinas upang labanan ang mga insurhensyang ito. Ang pagsasanay, intelligence sharing at suporta sa logistic ay tumulong sa mga puwersang militar ng Pilipinas na tumugon ng mas epektibo sa mga teroristang banta. Ang mga magkasanib na operasyong kontra-terorismo ay naging mahalagang bahagi ng mga pagsisikap na wasakin ang mga extremist network. Kung wala ang tulong ng US, maaaring hihina ang kakayahan ng Pilipinas na tugunan ang mga insurhensyang patuloy na nagdudulot ng problema sa mga riyon sa loob ng marami ng mga dekada. Ang pagsuspindi ni Donald Trump sa foreign aid ay maaari ding magpakita ng unti-unting pagtalikod ng US sa kanilang mga pangako na tulungan ang Pilipinas na palakasin ang internal security nito. Maaari ding isipin ng mga Pilipino na talagang inabandona na ng Amerika ang Pilipinas at hihina ang determinasyon ng bansa na labanan ang terorismo. Ang naturang pagsuspende ng tulong militar ay hindi pwedeng walang magiging kahihinatnan sa Pilipinas. Ang papel ng bansa sa Indo-Pacific, lalo na sa mga alitan sa South China Sea, ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang suporta ng Amerika. Kung mawawala ang US bilang security partner, maaaring maging mas nakakaawa ang Pilipinas sa lumalaking impluensya ng China, lalo na sa mga pinagtatalunang bahagi ng South China Sea kung saan patuloy na lumalawak ang teritorial na ambisyon ng China. Sa kasaysayan mga kapatid, ang relasyon ng US at Pilipinas ay may maraming aspeto. Ngunit ang pagtigil sa tulong militar ay maaaring magpalala ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinahayag na noon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pagkadismaya sa mga patakaran ng US sa panahon ng kanyang panunungkulan at madalas niyang binabanta ang putulin ng ugnayang militar o lumipat sa China at Russia. Kung ititigil ng US ang kanilang tulong militar, maaaring makita ito ni Duterte bilang isang patunay ng paglayo ng Amerika mula sa Timog Silangang Asya at magsilbing dahilan upang palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa China at Russia na nag-aalok ng alternatibong suporta sa ekonomiya at militar. Hindi lamang ang Pilipinas ang umaasa sa tulong militar ng Amerika. Ang ibang mga kaalyado ng US sa rehiyon tulad ng Vietnam, Japan, South Korea at Taiwan ay maaaring magsimulang mag-alinlangan sa pangmatagalang pangako ng Amerika sa seguridad sa Indo-Pacific. Kung tatalikuran ng US ang Pilipinas, maaaring magbigay ito ng mensahe sa iba pang mga kasosyo sa rehiyon na ang suporta ng US ay hindi matibay at nakabatay lamang sa pampulitikang interes na magdudulot ng pagbaba ng tiwala sa Washington bilang isang mapagkakatiwalaang strategic ally. Sa isang rehiyon katulad ng sa South China Sea kung saan lumalaki ang presensyang militar ng China at ang kanilang territorial ambition ay nagdudulot ng hamon sa mga interes ng Amerika. Ang anumang pagbawas sa tulong militar ay maaaring magbigay daan sa China upang samantalahin ang kakulangan ng kapangyarihan at higit pang palakasin ang kanilang posisyon. Ang pagtigil ng tulong militar ng Amerika sa isa sa mga pinakamalapit nitong kaalyado sa Southeast Asia ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagpapabilis ng geopolitikal na pag-angat ng China. Ngayon mga kapatid, kung magpapatuloy ang pag-freeze ng tulong militar ng Amerika, maaaring maghahanap ang Pilipinas ng alternatibong suporta sa seguridad. Ang China ay may lumalagong kapangyarihang militar at mga ambisyong pangrehiyon ay maaaring maging isang opsyon. Ngunit habang pinagsisikapan ng China na akitin ang Pilipinas sa pamamagitan ng mga pautang at proyekto sa infrastruktura, ang kanilang suportang militar ay maaaring may kaakibat na mga politikal na kondisyon tulad ng pagsang-ayon sa mga interes ng Beijing sa South China Sea at pagbawas ng pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga puwersa ng US. Gayon din ang Russia na may malawak na impluensya sa Timog Silangang Asya ay maaring mag-alok ng suportang militar kapalit ng mas malalim na politikal na ugnayan. Ngunit ang hakbang na ito ay tiyak na sasamahan ng mga panganib at hamon. Ang paglipat sa militar na suporta mula sa China o Russia ay hindi lamang maglalayo sa Pilipinas mula sa Amerika, kundi mababawasan din ang estratehikong kalayaan ng Pilipinas na ibalanse ang relasyon nito sa Washington at Beijing na isang estratehikong kalamangan sa kanilang mga ugnayan sa nakaraan. Ang pagtigil ni Trump sa foreign aid, partikular na sa Pilipinas, ay nagiging isang potensyal na turning point sa relasyon ng dalawang bansa at sa mas malawak na seguridad sa Southeast Asia. Para sa Pilipinas, ang hakbang na ito ay hindi lang magpapahina sa ating kakayahan sa depensa, kundi maaari ding magdulot ng malalim na pagbabago sa patakarang panlabas ng bansa, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea at sa mga isyu sa panloob na seguridad. Ang posibilidad ng paglipat patungo sa China o Russia para sa militar at ekonomiyang suporta ay may malalaking geopolitical na implikasyon hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong katatagan ng Indo-Pacific. Habang nagpapatuloy ang pagsuspende, malamang kakaharapin ng Pilipinas ang mahihirap na desisyon.
Halimbawa, kung magpapatuloy ba ito na makipag-ugnayan sa Amerika na tila hindi gaanong nakatuon sa depensa ng bansa o maghahanap na lang ng bagong mga kasosyo na may kasamang mahihirap na hamon at kapalit. Anumang daan ang piliing tahakin ng bansa, hindi may pagkakaila na maiipit ito sa pagitan ng matagal ng pakikipag-ugnayan sa US at sa lumalakas na impluensya ng China. Sa ganitong sitwasyon, ang mga susunod na hakbang ng Amerika ang maaring magtakda kung paano talaga masisiguro ang seguridad at katatagan ng buong rehiyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa bidyong ito?